Hello, good day. So in this video, we're gonna talk about company settings ng HRIS. Ang company settings ang basis for the company structure, user roles, role access, and schedule break. But first, let's talk about sa structure mismo. By default, meron tayong flow sa structure category. At ito ang company, location, division, department, section, area. Pag sinabi kong structure category, ito lahat. This is the structure, but each one of them is the category. So, company is a category, allocation is another category, division is another category, hanggang sa area. So, all in all, this is the structure category. So, si category nga company, under niya ay ang location. So, location naman under niya si division under niya department hanggang sa area. So, it's possible na si company, meron siyang multiple link locations. At si location naman, possible na meron siyang one or multiple link divisions. And si division naman, meron siyang possible na one or more link departments hanggang sa area. So, it's very crucial kasi na malink ng tama ang bawat category ng structure because this will be the basis for tracking kung saan na department ang mga employees. And in connection with this, dapat din ma-set up ng maayos ang structure for each employee. So, sa company settings ng HRIS, merong tab na structure. But before that, mag-login muna tayo. So, in here, sa left side menu, meron tayong company settings dyan. So, in this page, we can see we have 3 tabs. First is the structure. Next is roles and job position. And lastly is other settings. So, dito muna tayo sa structure. Dito sa structure, we can see the list of each category from company up to areas. So, to link a specific category to another category, just click the edit icon button. So, sa baba, meron tayong makikita na link locations. Link locations nakalagay kasi nandito tayo sa company nga category. So, kung pupunta naman tayo sa location, mag-edit tayo dyan. So, sa baba naman, niya, meron tayong link divisions kasi si divisions is under locations. Okay? So, as well as division, so, nakalagay dyan, link departments. And so on. So, sa departments, meron tayong link sections. Sections, meron link areas. So, straight line siya from company up to area sa structure. So, before we will link a category, punta muna tayo sa employee role assignment. Just for heads up kung ano mangyayari pag walang na-link sa structure. But we are gonna tackle about employee role assignment later on. So, for example is kung click natin si Arrowhead Office, meron siyang list of in charges. So, ito yung employee role assignments. So, si Aljirama, meron siyang role na payroll for Arrowhead Company. So, dito sa second page, meron naman tayo Sarah J. Kasakop as admin. So, ito yung user na ginagamit natin ngayon, Kasakop Sarah J. So, admin daw siya sa Arrowhead Office. Ito. Okay. So, this means lahat ng tao na na-assign for this category, meron silang privilege na ma-search ang mga empleyado na under sa company na Arrowhead Office. In some pages kasi,
ng HRIS, we have a search filter for structure. So, makikita mo niyan, for example, is in the dashboard. So, punta tayo ng dashboard. As you can see above, meron tayong search structure filter. Pero each category ay walang laman. So, naka-all lang siya. Except for the company. The reason for this is inassign lang natin si Kasakop Sara sa araw head office company. Pero wala pang na link na structure category sa company kung saan siya na-assign. Ngayon, let's do structure linking. Balik tayo sa company settings. Tapos mag-link tayo ng locations sa araw head office. So, edit lang natin to. So, dito sa link locations, meron tayong makikitang list of locations. So, pipili tayo dyan kung ano ang ililink natin para sa araw head office. So, let's just say ito, araw head office unit 3. Link natin. Structure link. Okay. So, ngayon ay na-link na natin yung isang location para dito na company. So, ang gagawin natin is mag-relogin to check if nandun na siya sa dashboard. Okay. Sa company Arrowhead Office location, meron na tayong Arrowhead Office Unit 203. So, ngayon, let's try naman na mag-link ng division sa na-link natin na location dun sa company na Arrowhead Office. So, ang link na location ni Arrowhead Office is ito, Arrowhead Office Unit 203. So, dito under sa locations na list, edit lang natin yung Unit 203. So, dito naman meron tayong makikita ng list of divisions na hindi pa nalilink. So, let's just say, link natin ang human resources na division, ang sales, at saka, yan, marketing. So, pagkatapos nyan, mag-really login muna tayo para makita natin if there are some changes. Okay. So, as you can see here, meron na tayong list sa mga na-link natin na division. So, nakikita natin yan kasi si Kasakop Sara J ay inassign natin sa Arrow Head Office as admin or meron siyang role sa Arrow Head Office. Tapos ito namang Arrow Head Office ay nakalink sa kanya ang Unit 203 na location na nakalink din sa tatlong division na to. So this means lahat ng mga empleyado na under sa categories namang ito ay makikita ni Kasakop Sara. But take note, this will only be possible if tama din ang pag-set up ng structure sa employee, which we can do sa PS Pro. So let's take this an example. Naka-all lahat from company hanggang area. So naka-all. So we have a total of 46 employees. Kung pupunta tayo head. So sa Arrowhead Office, meron siyang 46 employees. So pag sinearch natin ang location na to, so we have 14 na lang. So this means na sa Arrowhead Office na company, sa location na to, 14 lang all in all. Pero kung sa Arrowhead Office, sa lahat ng locations niya, sa Arrowhead Office, meron siyang 46. Okay. Pero dito sa location na to, 14 lang. So,
Sa 14 na 'to, mase-segregate ito sa iba't ibang divisions. So, sa human resources, 3. Sa sales, wala. Sa marketing, 1. So, bakit gano'n? Bakit hindi nag-equal yung tatlong ito sa total employees na 14? 'Pag i-add natin 'to, 3 plus 0 plus 1, so 4 lang. So, kulang ng 10. So, possible na ang problem nito is hindi pa naka-set up ang structure ng ibang employees. So, let's take this an example. Punta lang tayo saglit sa database. So, makikita nyo hanggang locations lang ang naka-set up sa mga employees. May mga tao din na meron ng division, department, section. Okay? So, importante na ma-assign ng structure ang each employees up to kung hanggang saan na category sila. Hanggang section ba? Hanggang department? Or divisions? Kahit hanggang division lang, okay na yun. That is why it's vital na ma-set up din na maayos ang structure for each employee para tama yung masa-search ng mga user na employees. So with this, meron na tayong konting kaalaman tungkol sa employee role assignment. Ang employee role assignment ay kung saan tayo magbibigay ng role sa isang employee for a specific structure category. And every role has different system access. Yun ang tinatawag nating role access. But all roles, okay? But all roles have the privilege to view all employees under the category that he or she has been assigned. So, uulitin ko. Lahat ng roles ay may privilege to view all employees under the category that he or she has been assigned. Kung tama din ang pag-set up ng structure for each employee. At pwede yun gawin sa PS Pro for now. So now, let's try an example. What if lagyan naman natin ng bagong role si Kasakop Sara sa ibang company. So, punta lang tayo ng company settings. For example, dito tayo sa Poblacion Makati. Edit lang natin yan. So, to assign a role, click mo lang tong plus button icon and then double click sa employee input field. Double click mo lang. And then search for the name kung sino ang i-assign mo. So, let's just say, so dito, try natin si Sarah J. Kasakop. So, pag nakapili ka na, double click mo lang yung pangalan. Then, pipili ka kung anong role ang i-assign mo sa empleyado na ito. HR ba, head ba, payroll ba? So, let's try HR siya. Okay. So, si Kasakop Sara ngayon ay HR ng company na Poblacion Makati. At admin siya ng Arrowhead Office. So, 'di ba, sinabi natin kanina, lahat ng role have the privilege to view all employees under the category that he or she has been assigned. So, para makita natin 'yan, punta tayo ng dashboard. And kailangan muna pala natin mag-re-login para to take effect yung changes na ginawa natin sa company settings. Okay?
So ngayon, kanina meron tayong 46 total employees at dahil nag-assign tayo kay kasakop Sara ng bagong role which is sa Poblasyon Makati. So naging 57 na siya. So we have 46 sa Arrowhead Office at 11 sa Poblasyon Makati. So yeah, pag i-click natin to, makikita natin ang list of employees kung sino-sino tong 11. Yan. So meron tayong male, ilan ang male sa 11 na yon, ilan ang female, and so on. Basically, yun for employee role assignment. So ngayon, we will talk about role access. Sa role access kasi, dito natin, dito naman tayo mag-set up kung ano-ano ang pwede i-access for a specific role. So, punta lang tayo ng company settings, tapos sa tab na roles and job positions. So, dito sa right side, makikita natin ang list of roles. And each of them, meron silang edit button. So, let's try to click the edit button of one of the roles. Let's try dito sa admin. In here, we can see the menu access tab and the other access tab. Dito sa menu access tab, dito natin i-specify kung ano ang pwede na ma-access ng role sa pinili para sa left sidebar menu. I'll say it again, dito sa menu access tab, dito natin i-specify kung ano-ano pwede ma-access ng role na to dito sa left sidebar natin, which is ito. Okay? So ngayon naka-mark as check ang company settings na. So at ang iba ay naka-mark as uncheck. So let's just say mark as check natin yung pending forms at saka yung employee. So si employee, marami siyang sub menu, DTR log, reprimand, letters, master list, and all. So let's just say wala itong tatlo. Okay. Save natin yan. As you can see, napunuan yung sa left sidebar natin. Meron na tayong pending forms, announcement, employee, tsaka yung tatlong sub menu niya sa employee. Okay? So, ito naman, mark as check all natin yan lahat. So, dito, mapupunuan ng reports with the sub-menus sa ating minark as check natin doon sa menu access. Okay? Dito naman sa other access, dito natin i-specify ang button privileges for specific pages. So, what I mean to this is, may mga pages sa HRIS na kailangan ng privilege ng isang user para sa mga button. Like sa dashboard, dito sa dashboard, meron tayong iba't ibang buttons. Meron tayong add image announcement, holiday announcement, years of service, birthdays, of the month report. Okay? So, i-check natin na dashboard natin ngayon. Sa ngayon, wala pa tayong mga buttons dyan. Okay. So, take note, na si Sakop Sara ay meron siyang role na admin sa Arrow Head Office.
At ngayon, ang ini-edit natin na role access ay admin. So, lahat ng minark natin as check ay gumana sa account niya. So, lahat ng minark as check natin dito sa menu access at dahil admin si Kasakop Sara, kaya lumabas yung mga minark natin as check. Okay, so let's try dito sa dashboard sa other access niya. So, mark natin as check, add image, holiday management, user service, birthdays of the month report. Okay, save. So, pag pumunta tayo sa dashboard, so makikita natin meron ng mga buttons na ito, copy holidays. Itong copy holidays is just for copying holidays galing 2023 to 2024 or ang user ang bahala from 2022 to 2023. Meron namang note dito. Removes holiday entries of 2023. Ito. So, ang meaning niyan, kung merong mga holidays na manual input dito sa 2023, lahat yun mariremove at ikakopy niya lahat ng holidays ng 2022. Okay? So, meron naman tayong manual add dito ng holidays. So, meron din tayong sa announcement, add image announcement. So, lahat yan itatakol natin for the next video. So, meron naman tayong reports ito, birthday report. Okay, which is this one. So, yan. So, ngayon, pag minark naman natin as check itong QR scanner, so, meron na siyang privilege to time in and time out. Okay. So, lahat ng buttons sa HRIS na kailangan ng role access ay dito natin ma-edit sa edit button ng roles. So, dito din yung kung ito na role, kung dito na role, yung mga file under time leave, change schedule. So, dito natin i-manipulate kung ito na role, maka-approve ba siya as supervisor, head, or HR, or pwede yung tatlo. Depende. So, this is a dynamic way para ang user na naman decide kung ito na role is for approving as supervisor, approving as head, approving as HR, or just for managing announcement. So, pwede ka rin maka-add ng bagong role na gusto mo, like, let's just say, announcement manager. So, ang naka-mark as check lang sa kanya is manage announcement at add image announcement. Ano, so, you can freely manipulate ang isang role, ang isang customized na role na ginawa nyo. So, to check if approver siya, let's just say approve as head. So, si admin maka-approve as head. Okay. So, take note, si Sarah Kasakop, meron tayong dalawang roles sa kanya. Sa araw, head office, admin siya. At sa Poblacion Makati naman ay HR siya. At doon sa mga role na yun, ang admin, meron siyang role access na pwede siya maka-approve as head sa filed under time leave, change schedule, and DTR correction. So, let's check dito. So, meron dito maka-approve as section head, okay? And department, HR department. Bakit merong approval from HR department? Kasi meron siyang role na HR sa isang company. Kaya
pwede siyang maka-approve as HR. So, to simply put it, ah, kung ang isang user ay meron siyang multiple roles, lahat ng access na meron ang mga roles na yon ay magsa-stack up yun lahat. I'll explain it again. Lahat ng roles na meron ang isang user, so lahat ng role access dun sa mga roles niya, lahat yon pwede niyang gamitin. Let's just say si admin hindi naka-check yung pending forms niya, but si HR naka-check yung pending forms niya. And both of these roles ay meron si Kasakap Sara. Kahit saan siya naka-assign. So, it means that pwede niya ma-access ang pending forms kasi HR siya sa isang company. Okay? Or depende kung saan siya naka-assign. Take note, lahat ng structure category merong employee role assignment from areas to company. Depende. So kung naka-assign siya dito lang sa section na property wellness operations as let's just say HR. So hanggang dyan lang yung pagiging HR niya. So lahat ng nandito ay pwede niya ma-approve as HR. Okay? So hindi niya pwede na access sa mga employees nito kasi hindi na niya under. So, depende na yon kung saan i-assign yung user or yung employee. Kung anong role ang i-assign sa kanila for a specific structure category. So, yun lang for this video about company settings. So, let's wrap up lahat. So, first, need natin na ma-structure lahat ng employees. Ma-set up natin ang structure ng lahat ng employees. Next is, kailangan natin ma-link ng tama yung structure categories from company to up to areas. Tapos, dapat tama ang pag-assign ng mga employees kung saan sila ma-assign na role. Kung HR ba sila sa ganito na company, head ba sila dito na department, ganun. Dapat tama yung pag-set up dyan. Last is dapat yung roles access nila dapat din ma-set up ng maayos. Kung dito sa head, kung ano lang pwede privilege niya, pang pending forms lang siya, and approve as supervisor or approve as head. So, yun lang. So, to sum up lahat, sa ito ay tungkol lamang sa roles at sa company structure. This is the foundation for the system. So that's all for this video. Thank you.